Hi! Late upload tayo ngayon guys. Ito yung pinakaunang beses ko na maihahatid si Ethan sa school at sobrang excited siya neto. Dahil nga puro kami gala at ilang araw kaming wala sa bahay. 5 araw si Ethan umabsent. Bali, almost 1 month siyang hindi pumasok sa school kasama yung sem break nila nung Christmas at New Year. Sobrang agang gumising ni Ethan nung araw na yan kasi nga sobrang excited siya na first time maihahatid ko siya sa school kasi nga ngayon lang ako umuwi ng Pilipinas, diba? So ito talaga yung pinakaunang beses na maihahatid ko siya sa school at masusundo ko siya. At ito rin yung pinakalas dahil nga ilang araw lang neto is paalis na naman ako, pabalik na naman ako dito sa Norway. Kaya ginrab ko tong chance na to na maihatid ko siya sa school kahit na grabe wala kang tulog niyan. 1 hour lang yata yung tulog namin nito. Pero pinilit namin na gumising para maihatid lang siya kasi kita-kita ko talaga yung excitement niya na maihatid ko siya. At yun, pagpasok ko ng school nila, sobrang nanibago kasi ang tataasan ng mga building. Dito rin ako nag-aaral simula grade 1 hanggang grade 6 ko. Talagang grabe. Ang laki ng pinagbago ng school na to. Ang layo doon sa dating paaralan na pinapasukan na. Dito ako nagumpisang matuto, mamula sa totoong realidad ng buhay. Sa elementary pa lang kasi nagtitinda na ako sa loob ng room namin na kung ano-ano para lang may pandagdag sa baon ko. Pag uwi ko pa ng galing school, mag-repack pa ako ng uling, mag-extra pa ako ng kung ano-anong trabaho para lang may pandagdag baon ako kinamagahan. So, dito yon sa para lang to nagsimula lahat. Diba? Shout out sa mga naging teacher ko dyan dati. Medyo nakalimutan ko na yung mga pangalan pero grabe, sobrang appreciate ko kayo noon kasi pinapayagan niyo ako magtinda ng mga chichirya, kaagaw niyo ako sa pagtitinda ng mga tray or ng mga paninda niyo sa loob ng classroom. Nagtitinda ako ng mga tinapay, bibilhin ko pa yan sa palengke bago ako pumasok ng school at kapag recess, hindi ako nagkumakain kundi pumupunta ako sunod sa grocery store para bumili lang ulit ng paninda ko. Alam niyo ba mga tig, sabi ni Ethan, boring na daw siya sa school nila kasi puro na lang daw ABC yung pinag-aaralan nila, yung matuto magbasa. Paano nga ba naman kasi mga tig, 5 to 6 years old pa lang yan si Ethan, marunong na siya bumasa ng English, ng Filipino at sobrang galing din niya sa math. So sabi niya gusto naman daw niyang pag-aralan yung science. Ba't nga ba kasi walang science sa grade 1? At yun nga, mag-uumaga na pero bago kami umalis ng classroom ni Ethan, dinaanan namin si Sean. Yung pamangkin ko, dito nga rin pala siya sa school na to, kinder. So ayan o, kitang-kita. So, after nun, nag-decide na kami umuwi para makapagpahinga kami ni Totoy kasi nga wala pa kaming tulog nito. Grabe, nag-night out kami ng gabi na yan. So, talagang 1 hour lang yung tulog namin. Pinilit lang namin talagang gumising at bumangon. So, ayan nga, mag-uumaga na. Pero bago yan, naisipan namin muna ni Totoy na dumaan sa kainan ng lugaw. Nagharap pa kami ng mga kainan ng lugaw bago kayo magtulog ulit. So, ayan, yung sobrang sarap ng lugaw dito, guys. Sobrang namiss ko to. Sabi ko, ayun lang ako ulit nakakain ng lugaw. So, sobrang namiss ko yung lugaw na yan. At in fairness, sobrang sarap din. So, pag-uwi namin ng bahay, nagluto rin nga pala ako ng sinigang pag-gising namin ni Tote. Kasi nga, para pag-uwi ni Ethan is may pagkain na naka-ready. At kakain na lang din sila ng pagkain nila. So, pagtapos magluto, nagligo muna ako sa gilid niya. Tapos, diretso na kami agad ni Totoy ng school. Sobrang excited nga ako na masundo si Ethan. Siyempre, may energy na tayo ng oras na to kasi nga nakatulog at nakakain na tayo. Ngayon, mas na-appreciate ko yung ganda ng school. Sobrang dami ng mga bata. Sobrang daming classroom. Sobrang ganda ng school na malaki ng pinagbago talaga ng paaralan na to. As in, sobrang pumunta ko agad sa classroom ni Ethan at nakita ko nga siya na nakikipaghabulan. At yung ibang classmate niya is nakalabas na din. So, hindi niya ako nakikita eh. So, ayan o, tuloy-tuloy lang yung pakikipaglaro niya sa mga classmate niya. Tinatawag ko siya ng tinatawag pero hindi niya ako naririnig. So, at paglabas namin ng classroom niya, nag-aya siyang pumunta sa dati niyang teacher, kay Teacher Eunice. Bibisitahin sana namin si Teacher Eunice. Kaso, nung andun na kami sa classroom niya, bigla siyang nahiyang pumasok. So, ayan, naghain na lang kami kay Mama. Kaya, naglalakad na kami ni Ethan yan. Sabi ko kay Tote, videohan mo kami kasi ngayon lang to, please lang. Kahit na paano, sobrang saya ko din kasi nga bago ko umalis ng Pilipinas, at least naranasan ko man lang na ihatid si Ethan sa school. At ganoon din yung sobrang saya niya at excitement na kitang-kita ko sa mga mata ni Ethan kung gano'n siya ka-happy na ako yung nagsundo sa kanya. Grabe yung titig niya sa akin. At sa wakas, after school ni Ethan, may tatanong ko na rin tong mga words na to sa kanya personally at marinig ko yung mga sagot niya.
Ano mga pinag-aralan mo? Basta bilhin mo na notebook na mother tongue. Oh, hindi tayo notebook ng mother tongue. Tapos electric fan. Electric fan? Namali. Alam mo na yun, di ba? Bilang ano, sige, maghanap tayo ng electric fan. Alam mo na yun, di ba, mami? Ano sabi ni teacher? Ano? Sabi ni teacher sa'yo kanina. Kasi lagi ko absent. Wala. May chocolate.